So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, lang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, balik tayo sa request videos nyo, and ito yung mga recently requested last month, October. So ayan, malapit na tayo matapos sa mga request nyo. Ano na lang to, konti na lang to kasi itong video na to is for November 22 I think, no? So meron na lang tayong 8 requests. So from 23 ata to, no? From 23 ngayon 8 na lang. So props sa atin. Galing natin sa hard work na yun. So patuloy tayong tutuloy sa ginagawa natin, no? At maraming salamat pa rin sa pagtangkilik sa pagre-review ko sa battle at sa mga request nyo, no? Sabi ko nga sa inyo, comment na kayo ng mga battles na i-review natin. Motus, Pulo, FRBL, Flip Top. Dyan kasi tayo nakafocus, yung apat na battle rap platforms na yan. So ngayon, as promised naman, no, lagi ko sinasabi sa inyo, matatagalan man pero lahat mare-review. Gaya nga netong long weekend, 'di ba? Netong super long weekend na dun ko finokus yung weekend ko, yung bakasyon na sa sa pag-review, no? Kasi umabot ata ng 20 plus request yung nandito. So yun, tinrabaho ko siya para sa inyo. Ngayon 8 na lang siya, and isa to sa mga request nyo. Shernan versus Range sa Gubat 8. Shoutout Jetro Ostan, recently requested mo lang naman to, October. So sakto lang naman siguro na 1 month ka nag-antay para sa request mo na to, kasi nga ang dami. Alam niyo naman yan na first come first serve tayo sa channel natin. So wag natin patagalin. Pero ang alam ko is promo yung battle na to, pero i-judge pa rin natin ng gaya ng palagi nating ginagawa, no? Kung sino yung panalo sa tingin natin. So let's go. Shernan versus Range. Pinili niya mauna si Range. Non-tournament battle, 5 judges. Medyo relax tayo sa oras. Pakinggan natin unang banat. Huling laban ng Gubat 8. Range. Yo! Magandang gabi sa lahat! Yung laban na ito yung makasaysayan, kaya mapupulot yung aral. Sobra! Sa organisasyon, maraming traidor, mga puta. Ako'y binaril ng aking kasamahan, pero ako hindi pa rin tumumba. Ako yan dito pa rin, nanatiling, nakatayo. Ako si Jose, Protasio, Rizal, Mercado, Alonzo, Iri Yolanda! Mahal ko lahat ng Pilipino. Kaya ako nakikipaglaban. Ako na bahala sa mga Pilipino, Andres. Di ka namin kailangan kasi kahit... kasi kahit hindi ako si Santi Dop, ako'y handang masaktan kung kinakailangan. Katapat mo ngayon ay isa sa bayani na matikas. Alam na ng lahat kung sino akong bayani. Di na kailangan mapagsitang gila sa bang si Bonifacio ay bayani din naman. Bayani ang bayani ng Pilipinas! Okay. Andres Bonifacio, hindi ka pinagpala. Kung inaakala mong mahal ka ng mga Pilipino, mali ang iyong inaakala kasi binansagan ka bilang unang Pangulo ng Pilipinas tapos hindi ka kinilala. Pero matapang siya nakikipaglaban sa mga Kastilang mananakop para lang sa lupang sinilangan. Ayaw niya magpasakop kaya sa kamatayan, hindi siya natatakot. Ang tanging baon sa digmaan, tubig, tinapay. Tapos nilalagay lang sa sulok. Ang samahan ay mas lalong tumatag nung nagtatag siya ng KKK. Kaon kalibang katulog! Bonifacio, hindi ka matalino. Huwag mo akong yabangan kahit ikaw ang nagtatag ng kataas-taasang, kagalang-galangang, katipunan anak ng bayan. Marunong ka lang mapalakas ng samahan, hinayo pa. Wala kang katalinuhan kasi kung matalino ka talaga, bakit si Emilio Jacinto at hindi ikaw ang tinaguri ang utak ng katipunan? Sinasagang ama ng revolusyon, sa supremo sa katipunan, tas Pangulong Haring Bayan Katagalugan. Bakit kaya? Yan ay napakalaking katanungan. Nagtatag ng pamahalaang mapanghimagsik pero hindi pa rin mabagsik ang katayuan. Kaya ba, tinapon mo mga katipunero mo sa Pugadlawin, Balintawak? Lumabas ang totoo niyang katauhan. Dati nabulag po ang mga Pilipino. Ngayong gabi, lahat sila'y matatauhan. Hindi ka ama ng revolusyon, Andres. Kasi yung mga katipunero mo, iyang tinalukuran.
Okay? Sa gitna ng revolusyon, may May nangyari ano tayo mag-comment? Galit sa'yo si Emilio kasi hindi mo siya kinilala sa halalan. Ikaw ay inagad na inaresto, Bonifacio. Ikay hinatulan ng kamatayan. Sarili mo lang kasi iniisip mo eh. Kaya kayo ni Emilio may hidwaan. Kung iniisip mo mga Pilipino, dapat ikaw ay nakipagkamayan. Pilipino tayo, di ba? Isa lang ang ating pinaglalaban na mabuhay sa mundong ito na mapayapa at puno ng kaalaman. Ano? Ako? Paglalaban ko ang karapatan ng mamamayan para sa kapayapaan, ibalik natin ang nakasanayan. Ako'y bayaning handang mag-alay ng buhay para umukit lang ng kasaysayan. Ano? Kung gusto mong tangkilikin, ibahin mo yung pamamaraan, pinakita mo lang sa Sanlibutan Andres na walang kwentang yung pamahalaan. Woo! Tang-inang linis. Ang linis ng performance ni Range. So, magkaiba, no? Wait lang. Hindi natin siya titignan as Shernan as end range, no? Kasi iba yung battle na to, no? Hindi as Shernan at hindi as range yung naging battle. As Jose Rizal at Andres nga daw, no? So syempre basically yung magiging punchline dito is hindi para sa isa't isa, kundi dun sa ginagampanan nilang karakter, no? So ayun. Okay, unahin ko lang, mahina po ako sa history, no? Hate ko na subject 'yan nung high school tsaka nung nag-college. Ayoko talaga ng history, no? Pero 'yun, hindi ko na siya iisa-isahin kasi for sure yung mga banatan dito is more on history, no? And hindi na rin ako masyadong magsasabi ng about dun sa history or sa mga punches na nilatag nila kasi baka mamali ako. So as a whole ko na lang siya titignan. So basically yung mga binanat ni Jose Rizal, no, as range as Jose Rizal is more punto per punto against Shernan as Andres Bonifacio. So para sa akin, ramdam ko naman yung direkta na suntok niya, no, ni Jose Rizal kay Andres, no. So para sa akin mabigat naman yun, punto yung pinupunto ni Range, no, as Jose Rizal nga is pasok at direkta kay Shernan as Andres, no. Mabigat 'yon. Pero tignan natin, no, kung ano yung rebat ni Shernan being Andres Bonifacio. Yun lang muna masasabi ko. Siguro i-recall na lang natin siya after ng round 1 ni Shernan. Akong ininsulto. Nakakahassle. Putang ina, itak na lang kulang, mukha ka ng kontrabida sa Kung Fu Hustle. Maraming maling impormasyon sa sambayanan ng iyong binisto-bisto. Tinawag mo akong bayani at bayani. Tayo'y Mag! Ocho! Gago. Makinig. Ako si Andres Bonifacio, ang tunay na Pangulo ng Pilipinas. Buong tapang na lumaban sa Kastilang mga hudas. Ako ang nagtatag ng KKK. Kataas-taasang kagalang-galangang katipunan. Ang layon ko'y mapalaya ang bansa sa kamay ng mga Espanyol na ang dulot ay kadiliman. Hulyo 7, taong 1896 nang mabuo ang samahang to. Tangina. Ito yung panahong nahuli ka, Jose Rizal. Iyo pa bang natatandaan to? La Liga Filipina. Kasama mo kung nagtatag para sa malayang reforma. Binuo natin to sa isang bahay sa Kalye Ascaraga na ngayon ay rekto na. Tangina, lupit Research! Nakakasuklam kung paano nga mga Kastila at Pare ay kinulong tayo sa kaalaman na kapag sumalungat kay ipapakitil ang buhay mo sa berdugo sa harapan mismo ng sambayanan. Tinanggalan tayo ng boses, tinanggalan tayo ng karapatan. Ang magandang buhay at kalayaan ay para lang sa mayaman at hindi sa
Lahatan! Lahatan ba yun? Lahatan! Jose Rizal, alam kong mahal mo ang Pilipinas pero malaki ang ating pagkakaiba. Sandata mo'y tinta at papel, sandata ko'y itak at damdaming hindi magigiba. Ikaw ang sumulat at mayakda ng dala mong no limit ang hire. Nung nadakip at nakulong, ang sabi niya, wait, nahulimit ang ine. Ano ka ba naman, Jose Rizal? Ang dami-daming pwedeng saniban na katawan, diyan pa sa payat na mukhang kawatan. Kamukhang kamukha niya yung kumalas at nagtaksil sa ating samahan. Pepe, akala ko ba matalino ka? Ang dami-daming pwedeng saniban, no? Bakit sa adik pa? Buti pa ako mapalad. Napunta ako sa katawan ng gwapong to. Buti pa ako mapalad. Napunta ako sa katawan ng gwapong to. Maginoo, maka-Diyos, makatao. Ramdam na ramdam ko. Konting-konti na lang, perfecto na. Alam kong alam nyo rin. Samantalang yung katawan na gamit mo mukhang nagaganon. Parang tumutugtog ng violin. Parehas kayong mukhang lampa. Parehas kayong mukhang lampa. Tipong hindi kayang sumuntok sa kanan, sumuntok sa kaliwa, puro atras. Samantalang ako, you can watch me whip, whip, watch me nene. Ganyan ako kalakas. Malakas mag-trip tong si Jose Rizal. Naalala ko lang last night. Sa lakas mag-trip, pumunta pa ng Espanya para magpagupit ng one side. Tapos yung sinaniban mo, long hair, nag-iisip ka ba talaga, brother? Akala mo ba matapang yan porkit kamukha niya yung payat sa Shaolin Soccer? Oo nga. Hinahamon kita, Pepe. Balagtasang purong Tagalog. Walang Ingles na mababanggit. Sinisigurado kong hindi mo kaya yon. Cause you're a piece of shit. Gag. Okay, so sabi ko nga i-judge natin siya hindi as Shernan tsaka range, no? Kasi syempre iba yung atake nila, hindi naman para kay Shernan, hindi naman para kay range yung mga sulat nila, kundi kung sino yung ginagampanan nilang karakter. So balik tayo kay range muna. Mas nagustuhan ko yung writtens ni range kasi talaga, yung punto niya talaga is para kay Andres Bonifacio, na pinuruhan niya talaga yun, no? Parang yung round 1 ni range is full of punches na para kay Andres Bonifacio talaga. So lamang sa punches si range para sa akin dito sa round 1. Then punta tayo kay Shernan. Si Shernan hinalo niya na as Shernan at as Andres, no? Nagpatawa siya doon, nag-English siya. Si range kasi more on Tagalog yung ginawa niya na as Jose Rizal talaga. Tapos yung mga jokes ni Shernan, pasok naman yon, pero para sa akin mas ginampanan niya yung pagiging Shernan niya, hindi yung pagiging Andres Bonifacio na ginagampanan niyang karakter. So ayun, more on jokes yung ginawa ni Shernan. And kilala naman natin si Shernan, jokes talaga yan. Kaya niya maging well-rounded, no? Jokes, technical, mga punches, mga solid na linya, kaya niya yon. Pero we're talking about this battle only, no? Bibigay ko yung round 1 kay range dahil mas direkta yung mga sulat niya against Andres Bonifacio. Unlike Shernan as Andres, yung mga punto niya kasi kay range is, or kay Jose Rizal is hindi ganun ka-solid, no? Kaya hinalo niya So hindi natin alam kung saan namumuro or saan pumupunta yung mga punches, unlike kay range na, no, as Jose Rizal na direkta talaga. Kay Shernan as Andres Bonifacio, solid nga yung range, diba sinabi ko kanina. So it's a 10-8 para sa akin. Lamang na lamang si range doon. Yung pagiging yung character niya, dalang-dala niya yan talaga. So 10-8 in favor of range. Round 2. Tangina mo! Tangina ang wak-wak to! Walang silbi ang itak mo sa itak-tak ko!
Agoy na rebat. Mga sinasabi niya, yo, check yo. Nabaliw yung crowd eh. Yo, sa mga sinasabi niya, walang kwenta ang kanyang mga kwento. Alam niya na adik ako kasi kasama ko siya gumagamit sa kumbento. Gago. Yo, yung mga sinasabi mo sa akin, tangina mo, mukha kang makulit. Mukha kang puwet, wait lang. Yo, yo. Yo, check. Sa mga sinasabi mo sa akin, matagal na punet. Tangina mo, Shernan. Mukha kang, tangina, wait lang. Tangina neto no? Yo, anak ka ni na Bonifacio, Santiago at Catalina, Di Castro, taga Tondo, Manila. Kaya binansagan kang ama ng revolusyon kasi sa ama't ina, maaga ka na ulila. Kawawa! Nagtinda na lang ng ratan. Kawawa! Nagtinda na lang ng pamaypay na gawa sa papel di hapon. Kawawa! Isa kang mababa na supremo. Kaya kawawa! Isa kang taksil. Kaya Yo, taksil! Kaya inatulan ng kamatayan. Kaya kawawa! Kahit magmakaawa ka pa sa akin, ako'y walang awa. Hindi kita kakawawain. Kaya ikaw ay kawawa! Marami akong nagawa na mabuti. Itanong mo kahit kanino man. Basta matalino at matapang, alam na ng lahat na Pilipino yan. Yung mga humahanga sa akin, hindi lang iilan, kundi buong sanlibutan. Ikaw tumigil ka sa pag-aaral. Tangina naman na pagkakataon sinayang. Hindi na alam ang kahalagahan. May sasabihin ako sa iyo, Andres, na may matutunan ka naman. Palagi mong tandaan na ang edukasyon ay isang bagay na hindi maaagaw kahit kanino man. Oo, seryoso ako sa mga sinasabi ko, Bonifacio. Kahit i-research mo pa mismo. Kung gusto mo na patunay, basahin mo ang No Limit ang Hirit saka El Filibusterismo. Ano, alam ko na lahat na nagawa ko sa kasaysayan, alam mo, ikaw na lang kaya magsalita. Alam ko na matagal mo na nabasa ang akda na No Limit ang Hirit, di ba? Totoo yan kahit i-research. Ulit para mas good. Kahit i-research pa nila, kaya huwag mo ako iabangan kasi sa totoong buhay, Bonifacio, tagahanga lang kita. O, totoo naman, di ba, ha? Si Jose Rizal pa kinalaban mo, Bonifacio Sablay, tagahanga lang kita. Di tayo magkapantay, ikaw lang ang kauna-unahang tagahanga. Kung mapapatay at ang dapat na gawin sa bangkay, basagin ng bungo, pak-pak, putulin pa at kamay, ching-ching. Pagkatapos itapon sa Manila Bay, tsung, huwag sa museo ilagay. Oh, at alam nyo, na At alam nyo, na nakalagay ako sa piso kasi numero 1 talaga. Ikaw nagpaagaw. Ikaw, nasa putang ina mo ka, wala kang halaga. Okay, gusto ko pa rin yung approach ni Range dito kasi in character talaga yung mga binibitawan niyang linya. Hindi talaga siya nagfo-focus na as Range. Nagfo-focus talaga siya as Jose Rizal, and nagugustuhan ko yun kasi naka-character sila eh. So yun talaga yung dapat, no. Kalimutan nyo kung sino kayo. Gampanan nyo kung sino yung ginagampanan nyo sa battle na yan, no. Kalimutan nyo muna kung sino kayo sa normal na battle rap. As long as nag-costume kayo, panindigan nyo yun at ayun yung magiging bala nyo. So Range, nakuha mo yung ko doon, attention ko doon. Ang ganda ng pagkakasulat mo doon sa mga punto mo as Jose Rizal. Even nag-choke, no? May choke si Range sa umpisa. May mga stutter. Pero para sa akin, yung kung susuriin natin or i-filter natin yung mga punches or mga punchlines ni Range, is pasok talaga yon, and as Andres, pasok talaga yun kay Andres, no. So yun, solid pa rin, same approach sa round 1. Nagkaroon lang ng konting dapa sa round 2, pero same approach, malakas pa rin yun. So Sharon, pakinggan natin to. Laban. Yung 8-8, pinagmalaki mo pa yung itaktak mo. Sa sobrang payat mo, wala nang itataktak sa'yo.
Kasama ko daw siyang nagshabu sa kumbento. Huwag kang magsalita ng masama tungkol sa akin. Mabait ako. Sa sobrang bait ko, di ako gumagamit sa kumbento. Kumbento ang gumagamit sa akin. Piso? Pansin nyo? Sobrang daya ng mundo. Ikaw ang tinuring na pambansang bayani, nilagay pa sa barya. Mas kinilala, mas nirespeto, binigyan pa ng imaheng maganda. Samantalang, may istoryang, sa istorya mo'y hindi sinabi. Alam kong para kang may-ari ng bar, Jose Rizal. Kasi marami kang babae. Nagpakalayo bago lumaban. Play safe ka masyado. Habang yung mga Kastila, para malaman ka, tinorture yung kapatid mong si Pasiano. Kaya paano naging masigit ka sa akin? Sa bagay na yan, malabo. Pinapatawa mo ko, Jose. Dapat apelido mo, Manalo! Bonifacio Bars. Ikaw ay doktor ng medisina. Oo, alam na namin yan. Pati bara mo ay parang sulat ng doktor. Hindi ko maintindihan. Pinanganak ka nung Hunyo 19. Namatay nung 30 nung Disyembre. Sa edad na 35, anong koneksyon? Wala, syempre. Masyado kang malambot, Pepe. Hindi mo kayang lumaban ng PC ka lang. Para ka matapang na poser sa internet, hanggang PC ka lang. Si General Luna na lang sana, ang inyong easy na lang. Dahil ang talunin ka sa labang to, easy na lang. Batang Laguna, laban sa Batang Tondo at Caloocan. May mataas na edukasyon laban sa may tapang at mabuting kalooban. Sigaw sa Pugad Lawin. Binuo namin yan ng best friend kong si Emilio Jacinto. Kasama ng mga katipunerong nagbuwis ng buhay. Para kasamaan ng Kastila ay mapahinto. Subalit may pangyayaring hindi ko nagustuhan. Ako ay aminado. Hindi ko tanggap na ang niluklok na presidente ay si Emilio Aguinaldo. Binaliwala lahat ng sakripisyo ko at doon ko napagtanto na bukod sa dayuhan ng kalaban ng Pilipinas, maduming politika! Ako ay dinakip sa pag-aakalang ako ay nagtaksil sa ating bayan. Kapwa Pilipino ko pa mismo ang naghatol sa akin ng kamatayan. Masakit na katotohanan, dinala ko hanggang sa aking hukay. Sinakripisyo ko ang buhay ko para sa Pilipino. Pero Pilipino rin pala ang babawi sa aking buhay! Ikaw, namatay ka sa kamay ng mga Kastila dahil sa pagsusulat mo ng talata. Sa panahong to, sana ang patayin naman yung naglalabas ng maling balita. Tama. Masyado na malaya ang Pilipinas. Kinukulong na sa maling kaalaman. Ang tama, ginagawang mali para sa pangsariling kapakanan. Ang lawak nung punto ni Shernan dito. Pero mas nagustuhan ko yung latag ni Shernan dito kasi ano na siya, in character na siya. Yung mga bara niya is ano na, as Andres na, hindi na as Shernan, no? Kanina kasi sa round doon as Shernan yun. Pero ayun, nagustuhan ko kasi yung latag niya is as Andres Bonifacio na, pero may ano pa rin, may side pa rin na naging malawak nga kasi sa halip na si Jose Rizal yung banatan niya, nagparinig pa siya about sa Emilio Aguinaldo, yung pagsasacrifice niya, something ganyan. So magkaiba ng approach yung range as Jose Rizal and Shernan as Andres, kasi si Jose Rizal, no, ano talaga, pasok talaga yung mga suntok niya kay Andres. Si Andres naman malawak, kumbaga pinaparinggan niya yung iba, susuntok kay Jose Rizal, tapos paparing siya ulit. So sa punches, mga tumama na punches, lamang pa rin talaga si Jose Rizal dito, or range dito. Kaya mas gusto ko lang yung naging approach ni Shernan kasi as Andres na siya, hindi na siya nag-base sa kung sino siya, as as tao talaga, no. So ayun, 10-9, or sabihin natin kasi ibababa ko yun kasi naging sloppy yung performance ni Range, eh. So from 10 sa round 1 bigyan natin ng 9 to. Tapos yung Shernan naman nag-iba ng approach. Kanina nga sabi ko 10-8, 'di ba? Sobrang layo kasi talaga ng agwat noon, mas sobrang dik-dik at
mabibigat yung mga punches ni Range doon as a Jose Rizal. Then round 2 naging slappy yung performance ni Range. Si Shernan naman mas nagustuhan ko kasi yung atake niya is as Andres na, kaso nga lang naging broad pa rin hindi masyadong tumatama kay Range yung mga punches. So ibibigay ko pa rin kay Range yung round 2 sa score na 9-8, no. Lumakas man, nagustuhan ko man yung performance ni Shernan or sabi ng Andres, is mas direkta pa rin yung mga punches ni Jose Rizal or Range. So yun, 10-9, 19 para kay Range, tapos 16 para kay Shernan. So yun, rounds 1 and 2 Range yun, round 2. Tayo na, lakas ni Bonifacio, grabe. Sabi niya may PC-PC. Tangina, may internet ba dati? Kala ko walkie-talkie lang. Dinagdagan niya pa. Radyo with headset. Yo! Sa gitna ng revolusyon nila sa Kawit, Cavite, may halalan na ganap. Lahat ng kasapi sa Magdalo, sa hilagang kanlurang bahagi ng kabinete, ayaw nila sa'yo sapagkat isa ka lang mababa na supremo, di ka bagay maging pinuno sa pangkat. Kaya Andres Bonifacio o Di Castro, tabi! Si Emilio lang ang kanilang tinanggap. Aguinaldo kasi! Kung nire-respeto kita dati, ngayon hindi na. Para sa akin, hindi ka malakas. Ikaw ay mahina. Lumakas ka lang nung sumali ka sa grupo kong tinatag. La Liga, Pilipina. Personalan na to. Gusto ko malaman... wait a minute. Gusto ko malaman nyo mga sekreto na hindi linagay sa talambuhay ni Bonifacio. Isa kang tunay na Hokage. Laban Pilipino kasi ikaw ay may sugar mommy. Alam nyo ba kung sino? Sino? Mensura! Sino? Oo, hindi lang alam ng karamihan. Pero alam lahat ng bayani yan. Ikaw mismo, tagaliham. O diba, may anak ka na iniwan. Siya'y galing pa sa digmaan, nandito siya ngayon. Lumabas sa libro para itaguyod ang kasaysayan. Viva! Eleo! Di Bonifacio! Viva! Eleo! Di Bonifacio! Viva! Gago. Tangina, lakas. We love targets, mga amigo! No soy papa, escal siguro. Chacolero, basurero, tecolero, mucho, mucho. Insura, pangit! Insura, pangit! Insura, pangit! Eso es correcto. Go out, go out. Go out, gago. Tangina, lakas ni Range dito. Soy Jose Rizal, amaril Pilipino. Estoy listo para luchar por el pueblo. Entonces, estás muerto. Tienes razón. Vive todo el Filipino. Viva, viva, viva. Inapit, señor. Lakas ni Range to, lakas ni Range. Putang, ano, nabaliw yung crowd. Ang lakas. Ang lakas ng impact na ginawa ni Range tol. Ang lakas ng audience impact niya. Bato balane. At bago matapos, may gusto lang akong sabihin. Alam nyo, sa totoo lang, si Sir na lang naman ay magusto na gawin to namin. Oo, alam ni Sir yan. Di ba, Sir? Sumagot ka. O, di ba? Napakasinungaling. Ang dami yung tinalo na veterano, pero baliwala rin kasi kung matigas ka talaga, bakit tumanggi kang makipagdikdikan sa akin? Tang inan, solid yun, pre. Ang lakas ni Range ton. Lakas ng audience impact niya. Tapos yung from round 1 to 3, in character talaga. Yung ender na lang niya, siguro yung pinaka cool or pinaka sabi natin cold moment kasi
pinakita niya na ako si Range, hindi ako si Rizal, no. So pero from start to finish sobrang naging in character si Range. Parang pinaloob niya talaga na ako si Jose Rizal, at ayun yung mga sasabihin ko sa iyo is as Jose Rizal talaga. So props kay Range, mahirap gawin yon na magfo-focus ka sulatan yung isang bayani, no, mga punchline sa isang bayani, no, ang hirap nun. So props kay Range, solid yon. Oo, ako ang pumili ng laban na to. Para sa'yo to, tanga. Alam mo, sa sobrang bayat mo, ayaw ka nang dikdikin ka kasi mawawala ka na. Sugar mommy ko daw si Melchora Aquino. Pwes, yan ay aking tanggap. Pero ang totoo, meron akong sugar mommy na Aquino. Si Chris, inagaw lang ni James Yap. Gago. Tangina, may pumasok na katipunero. Sobra ako nagulat. Kung alam ko lang na pwede pala maging katipunero yun eh. Sana huminga ako ng tulong kay Snow White. Gago. Snow White. Dwarf. Tangina. May napansin ako sa kanya eh. Konting biyak. Sa ulo. Ano ba yun? Pamangkin ni Sir Jack? Sa ulo. Round 3. Jose Rizal, nagmukha kang bastos at walang pinag-aralan dahil dyan sa katawan na iyong gamit. Sigaw ng sigaw, galit na galit, kala mo nagpapanik. Masama ba lahat ng sinabi ko? Kaya naiinis siya? Sa bagay, kailangan niya nga palang mag-shout kasi 3GS siya. Tanginan niyo. Balik tayo sa'yo, Jose Rizal. Kala mo di ko alam na 11 kayo magkakapatid? At ikaw yung pampito? Mula sa panganay, sa sumunod, sa sumunod, sa sumunod, sa sumunod. Putang ina, hindi ka nalab ng mama mo. Ang kukulit nyo kasi ng mga bata pa kayo eh. Sa bahay, puro kayo akyat panaog. Para kang si Benten. Oo, si Benten. Teka, si Benten, 17 yun sa Tagalog. Si Benten? Gago. Nakapag-aral ka sa pamantasan ng Santo Tomas, pati na rin sa Ateneo Municipal de Manila. Nakapag-aral ka din sa Madrid at Paris. Buti ka pa. Sana all, no? Di man ako nakapagtapos ng pag-aaral. Marami namang aklat ang pinilit kong basahin. Oo, hindi ako nakapagtapos. Pero tapos ka sa akin. I got bars, nigga. Gago. English. I got bars, nigga. Even DeMarcus Cousins cannot beat me. I play like LeBron James, yeah. We're not in playoffs, that's why they hate me. Pero wala akong paki sa basketball. Mas may paki ako sa ating lupang sinilangan. Dito sa mahal kong Pilipinas na inabuso at tinatapak-tapakan. Politika, relihiyon, media. Pinapaikot lang ang sambayan ng Pilipino. Ginagawa tayong mangmang nang sa ganon mapagpatuloy ang masamang motibo. Politiko, maliit lang ang sahod ng mga yan. Pero sa kampanya, milyon ang kayang gastusin. Mga ngako ng edukasyon, kalusugan. Pero ang totoong project, libreng sound system at tarpaulin. Relihiyon. Yan ang dahilan kung bakit nagkabuklod-buklod ang mga Pilipino at nagkalabo-labo. Bukod sa amin ni Jose Rizal, ang mas dapat yung bigyan ng parangal ay si Lapu-Lapu. Dahil ba hindi siya Kristiyano? O hindi siya ang gumawa ng ating bandila? Kung hindi niya pinatay si Magellan, matagal na tayong sinakop ng Kastila. Media, Ayos. yan ang isang bagay na may dalawang muka. Kaya kanyang gawing mabuti at kaya kanyang gawing masama. Media ang boses ng sambayanan. Totoo. Noon, pero ngayon hindi na. Malaking tulong sana sa atin ang media kung hindi lang nasisilaw sa pera. Mga kababayan, imulat nyo ang mata nyo. Lahat kayo pwedeng maging bayani. Mahalin nyo lang ang Pilipinas at magkaroon ng tapat na hangarin. Mahalin ang kapwa Pinoy. Magkaroon ng tapat na serbisyo.
Sa ganung paraan naman, hindi masayang ang buhay ng aming sinakripisyo. Makuha na niya! So yung atake ni Shernan dito sa round 3 is katulad dun sa round 2 na atake niya. So ayun lang. Naging broad, ginampanan naman niya yung pagiging Andres niya, pero hindi patama talaga kay Jose Rizal or kay Range yun. Naging broad talaga yung atake ni Shernan. So bigyan natin ng all 3 rounds. Consistent naman si Shernan all 3 rounds 8. Pero yung Range kanina sa round 3, although yun yung pinakamalakas na audience impact niya, pero pinakamalakas at mabigat naman yung round 1 niya. So bigyan natin ng 9 yon para sa akin. So 28 to 24, all 3 rounds bibigay ko yon kay Range, pero pinakadikit na round para sa akin is yung round 1. Sobrang naging dikdikan yon, pero lamang na lamang pa rin si Range dun sa pagiging in character niya at mga linya niya papunta kay Shernan or Andres Bonifacio. So ayun, all 3 rounds Range, pero alam ko promo yung battle na to eh. Flip top Gubat 8, Shernan vs Range, isang beses para sa kanilang pareho. At boto ng Horado, walang boto ng Horado, panalo silang pareho doon, panalo kayo lahat. Mabuhay ang Pilipinas! Flip top Gubat 8. So ayun, sa promo nga yung battle, no? So ayun, wala na tayong masyadong explanation doon. Nasabi ko na yung binrake doon na natin na maayos. Sana nagustuhan, no, ni Jetro Ostan. Shoutout Jetro Ostan sa request mo na to. Salamat. So yun, promo nga yung battle. So kita-kits tayo sa next na review, mga humag. Peace out.